Kung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Secmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Secmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandoon din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Sus? Pagkatapos ng ilang araw, pa-inform si dating Speaker Martin Romualdez, Secmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balas na 50 billion, ilagay na lang sa program funds. Ito may nag-comment dito. Sige sir, wala tayong problema. Maglabas muna tayo nga ng ebidensya. 'Di ba? Anong sabi mo dito? Utot mo, anong paninira? Tanga, bobo, ipagtanggol mo pa si Marcos, utot mo uli. Ha? Ganun ba? Armando, ha? 100% no? Pangalan lang ang dinadawit ni BBM. Wala pa nga kayo maipakita resibo eh. 'Di ba? Sabi nga ni Saldico, may resibo daw siya, may ebidensya at may pangalan. Ngayon, ito yung hamon natin. Siyempre, lalo-lalo na sa mga didilis. 'Di ba? Abangan muna natin yung talagang ilalabas ni Saldico na resibo, no? Resibo daw at ebidensya at pangalan. Ngayon, diyan natin malalaman kung talagang hindi paninira ang ginagawa nila kay BBM. Dalang-dala na ang taong bayan sa paninira ninyo, 'di ba? Dalang-dala na kasi noon, 'di ba? Ano nangyayari? Grabing paninira kay BBM pero hindi kayo nagtagumpay. Alam ng Panginoon 'yan, no? Na talagang dinadawit lang nila si BBM, no? Puro pangalan lang ang tinataya nila pero wala silang maipakitang ni isang resibo na ebidensya. Pakinggan natin to. Tingnan natin. For the 2025 budget, dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed Ma'am funds. Anita, shoutout po sa inyo. Pagkatapos ng isang araw, kasi tinawagan ako. Mangungurakot si BBM na napakayaman na ni BBM at hindi lang yun, no? Tumutulong si BBM, ang daming tinutulungan at nasalanta ng bagyo. 'Di ba? Oh. Asan yung mga iniidolo mo? Tumutulong ba? Si BBM ang mabilis na tumutulong. Halos araw-araw nagtatrabaho, pinapakita sa sambayan ng Pilipino na grabe ang kanyang pagtatrabaho at pagmamahal sa mga Pilipino. 'Di ba? Oh, pakinggan natin ulit 'to. Ni Secmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali.
Again,